So, Magandang umaga po sa bawat isa at welcome po sa ating second service. Sorry po kung nagulat po kayo. Good morning po! Good morning! Tayo po'y tumayo? At paumpisahan po natin ang gawain natin ng isang panalangin po at patuloy na pag-alay. At pagkalas po nito, may isa pong kanta na nais ko pong ibahagi po sa inyo at gamitin po natin to bilang handog sa ating nag-iisang Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama o aming Panginoong Jesus, aming banal na Espiritu, kami patuloy nagpapakumbaba sa iyong harapan at nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa kaganapan ng iyong mga salita sa aming buhay, sa proteksyon na aming nararanasan, Lord, sa bawat pagpapala, Lord, na laging dumadaloy sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Kami po ay naririto upang bigyan ka ng papuri at pagsamba at patuloy kaming naniniwala sa iyong kapangyarihan. Panginoon, patuloy po namin ibinibigay ang aming puso, ang aming isipan sa iyo at patuloy namin itinutuon ang aming mga mata at isipan sa iyo, Panginoon. And Lord, ipinahahayag po namin na kayo lamang ang Diyos na tagapagligtas o aming Panginoong Jesus. Kayo ang aming matibay na sandigan. Kayo po ang Diyos na nagbibigay sa amin ng fulfillment, Lord, sa aming buhay. Thank you, O God. So we come before you and offer our lives to you. We offer our hearts to you and we open it for you alone. And Lord, for this song that we are about to sing, patuloy niyo pong buksan ang durungawan ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala ng iyong presensya sa aming kalagitnaan at sa buhay ng bawat isang naririto, Panginoon. Kayo lamang po ang siyang maitaas at maitanghal sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. At mga kapatid, patuloy po tayong lumapit sa ating Diyos na buhay. For today is a day of refreshment. Today is a day that the Lord will renew our spirit and renew our minds in His glory. Today is the day that the Lord will fill us with all His joy, with all His peace, and all His love. So let us come before our God with an open heart, with a mind that is so focused in this God. For He loves us so much, and He is faithful and will forever be faithful. Hallelujah. We worship you, Lord. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no
times of refreshing, times of refreshing, here in your presence. No greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Let us come and sing this song to our God. Times of refreshing, here in your presence. No greater blessing than being with you. Oh Lord, my soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Times of refreshing, times of refreshing, here in your presence. No greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. There's no greater joy. There's no greater joy, Lord, than being with you. There's no greater joy, Lord, than being with you. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, Panginoong Diyos. Thank you for your blessing and thank you for the nearness of who you are. Thank you for the very presence, Panginoong Diyos, sa aming kalagitnaan at patuloy na dumadaloy sa buhay ng bawat isang narito. Panginoon, itinatalaga namin ang gawain ito at ang aming buhay para sa iyo lamang. Kung kaya ang lahat ng papuri, pasasalamat ay tanging ibinibigay lamang sa iyo, aming Panginoong Jesus. Sa pangalan ng ating nag-iisang Diyos sa tagapagligtas, ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. At sa biyaya po na ating natanggap mula sa ating Diyos sa pag-ibig na binigay niya sa atin, maaari po natin din ito i-extend sa ating kapwa. Maaari po ba tayong umikot at batiin po natin ang bawat isa na may buong kagalakan.
Diyos na hari, aking ihahayag. Magpagkailanman ang awit ay magpasalamat sa iyo. Ginawa, makapangyarihan mo gawa. Sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasama iyo. Ginawa, makapangyarihan mo gawa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming nakilasyon, sa lahat ay ihahayag. Nagkabatan, nagkabatan, orasyon. Kadakilaan ng Diyos na hari, aking ihahayag. Magpagkailanman ang awit ay magpasalamat sa iyo. Ginawa, makapangyarihan mo gawa. Sa limang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasama iyo. Ginawa, makapangyarihan mo gawa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming nakilasyon, sa lahat ay ihahayag. Katapatan, kadakilaan mo, Jesus. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming nakilasyon, sa lahat ay ihahayag. Katapatan, kadakilaan mo, Jesus. Kadakilaan ng Diyos na hari, aking ihahayag. Magpagkailanman ang awit ay magpasalamat sa iyo. Ginawa, makapangyarihan mo gawa. Sa limang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasama iyo. Ginawa, makapangyarihan mo gawa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming nakilasyon, sa lahat ay ihahayag. Katapatan,
Patuloy ka namin pinupuri at niluluwalhati sa aming kalagitnaan, o aming Diyos. At mga kapatid, maaari po ba natin basahin ang salita ng ating Diyos sa awit 62 verses 5 to 8. Sige po, sa Tagalog po. 1, 2, 3. Tanging sa Diyos lang ako umaasa, ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Verse 7. Ang kaligtasan ko at aking karangalan ay buhat sa Diyos. Nasa Kanya lamang. Siya'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. Mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasanin ngayon dinaranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. Amen. Trust in Him at all times, O people. Pour out your hearts toward God. For He is our rock and our refuge. Hallelujah. Ngayon ang susunod na awit ay isang awiting hindi lamang natin aawitin o maaaring papakinggan o papanoorin, kundi ito isang awit ng pananampalataya na ang nag-iisang matibay na kanlungan natin, matibay na sanggalang ay ang ating Panginoong Hesus. Kung kaya mga kapatid, maaaring bago ang kantang ito, ngunit ang puso natin ay dapat na nagpupuri at patuloy na nagtitiwala sa ating Diyos. At sa pagpigkas natin ng bawat liriko, hayaan natin na ang ating pananampalataya ay patuloy na tumatarak sa nag-iisang matibay na bato, ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah! We give you glory and honor, for you are great. You are the living rock. You are our great refuge. You are the great I am. There is no one like you, O Lord. Kung kaya patuloy kaming magtitiwala sa iyo, O Panginoon. Wala nang ibang Diyos bukod sa iyo, Panginoon Jesus. Ikaw ang siyang aming itinataas at tinatalagang Diyos ng aming buhay. Hallelujah. Oh, we worship your name. Hallelujah. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaken. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaken. I've never
reward. Truly, Lord, Ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang aming matapat na Panginoon. Salamat, Lord, na ang iyong pag-ibig ay ni kailanman hindi nagkulang sa aming buhay. Salamat sa iyong masaganang biyaya. Panginoon, sa kahit anumang sitwasyon ng aming buhay, patuloy namin nilalagak ang aming pagtitiwala sa iyo dahil ikaw ang aming matibay na sandigan sa lahat ng panahon. Panginoon, kayo ang Diyos na hindi nagpapago. Kayo ang Diyos na hindi nagkukulang sa aming buhay. Salamat, Lord, that we are standing on this living rock. We are standing firmly on you, Lord Jesus. And as we sing this bridge, let's continually declare that God is our God, that God is our strong tower, that the Lord that we serve will never fail in our lives, no matter what happens. Oh, we give you glory, oh God. Oh, we give you honor. Hallelujah. Rain came, wind blew, my house was built on you. I say with you, I'm gonna make it true. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it true. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it true. Rain came, wind blew, my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it true. Rain came, wind blew, my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it true. I'm gonna make it true. Standing strong on you. I'm gonna make it true. 'Cause my house was built on you. God is my firm foundation. The rock on which I stand, with everything around me shaking. I've never been more
And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, this voice will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, this voice will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, this voice will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, this voice will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, this voice will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, this voice will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Mari ba natin awitin muli na ang lahat ng hininga na meron ako ay nanggaling lamang sa iyo. Kung kaya patuloy namin itong ibinibigay sa iyo, Panginoon. Can we continually declare that this life is created by God, that this life came from Him? Kung kaya patuloy natin ibigay ang pinaka malakas o mataas na pananampalataya at pagsamba sa Kanya. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath
dakila at tapat sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat sa iyong masaganang biyaya, O God. Thank you for your faithful word that two or many gathered together in your name, there will be your presence, O God. Salamat na ikaw'y kasama namin sa kalagitnaan. Salamat sa mga pusong binigyan mo muli ng pag-asa, sa mga pananampalatayang iyong inangat sa aming buhay. Salamat. Salamat dahil ang magiging tuon lamang ng aming buhay ang ikaw, O aming Panginoong Hesus, at ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Hindi ito mawawalang bisa, Panginoon. Kung kaya't salamat sa kalayaang magpuri, magpasalamat sa iyo. Salamat, O aming Panginoon. Ang lahat ng papuri, pagdakila at pagluwalhati ay tanging sa ating nag-iisang Diyos na tagapagligtas, sa ating Panginoong Hesus, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen! Hallelujah! Hello po, good morning po. It's blessing time or it's giving time? Giving time po ba? It's blessing time, amen. Tingnan po natin sa 2 Corinto 9:7. 9:7 po, 2 Corinto 9:7. Sabi po dito, basahin po natin. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. Tayo po kasi, di ba, pag nagbibigay, ako kasi po, may time na. Maglalagay na lang po ako sa sobre. Isan yung isip ko biglang, uy, yung kailangan mo pala sa school. Pero ang isip kasi talaga ay napapasok ka ng hindi maganda eh. Pero si Lord, tumitingin sa puso natin, di ba? Kaso, yung isip natin nasa taas eh. Papunta sa puso natin. Kaya minsan, grabe, nananalangin na lang ako, Lord, hindi kalooban mo na yung puso ko ba, kailangan naka-ready, kasi sabi nga, dapat kailangan may kagalakan eh. Kasi sabi niya, kusang nagbibigay ng may kagalakan sapagkat iniibig ng Diyos, ang kusang bibigay, di ba? Kailangan kusa ka. Eh yung isip, minsan sasabihin niya na, o yung mga kailangan sa school ng mga anak mo, yung pamasahe araw-araw, yun. Pero, isang ginagawa ko na lang yan, magpipray na lang ako. Kasi, ayoko naman na magbigay na parang lumalaban yung isip ko na parang yung heart ko ba, hindi malinis. Kasi hindi niya daw yung kalulugdan eh. Kailangan, kalugdan na tayo ni Lord. Kasi useless kung magbibigay tayo na parang may alinlangan tayo. Kaya ako, nagpipray ako, sabi ko, Lord, ayoko naman magbigay na nag-aalinlangan ako kasi hindi mo naman kalulugdan. Ayaw mo naman na may ganun, di ba? Kasi kung tutuusin nga, si Lord ang provider eh. Kaya, parang kailangan, kung tayo din ay magbibigay, kailangan ay yung may kagalakan tayo at hindi napipilitan lamang. Ayun po. Kaya, ginawa ko, ako minsan, nagpipray na lang ako. Dinalaban ko ang puso ko. Kasi dito si Lord tumitingin sa puso natin eh. Hindi sa isip natin. Kasi ang isip natin napapasokan na hindi maganda. Kaya puri ng Panginoon, minsan pag gano'n nangyayari sa akin, kinagabihan yan, bago ako matulog, pag nakikipag-intimate na ako kay Lord, doon ko nare-realize, di naman pala ako pinagkukulang ni Lord. Tama naman, sobra-sobra pa nga. Di ba, napakabuti ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa buhay nating lahat. Kaya po, ngayon, itaas po natin ang ating mga kaloob at ipanalangin natin. Lord, salamat Lord sa biyaya mo, sa
grasya mo, Lord, andito kami sa araw na ito. Salamat, Lord, na makakapagbigay kami ngayon. Sa grasya mo, Lord, na kami ay maluwag sa loob namin na magbibigay kami, Lord God. Salamat, Lord God, dahil ikaw ang provider namin, ikaw nag-iingat sa amin sa trabaho, ikaw po ang nag-iingat sa lahat ng mga anak namin na naiiwan sa bahay habang nagtatrabaho kami. Salamat, Lord God, sa lahat sa buhay namin, sa mga papunta dito, O Lord God, hanggang makauwi kami. Salamat, O Lord God, sa mga negosyo na iniingatan mo rin at pinagpapala mo lalo. Salamat, O Lord God. In Jesus' name, Amen. Umuulan na naman mula sa langit ng kagalakan. Unti-unti lumalakas ang buhos ng ulan. Umuulan na naman mula sa langit ng kagalingan. Unti-unti lumalakas ang buhos ng ulan. Sige na Jesus, ibuhos mo ang ulan at kalan ng kagalakan mo. Sige na Jesus, ibuhos mo ang ulan at kalan ng kagalingan mo. Sige na Jesus, ibuhos mo ang ulan at kalan ng kalakasan mo. Sige na Jesus, ibuhos mo ang ulan at kalan ng kagalingan mo. Umulan na naman, umulan na naman, umulan. Ayan, sa magpapalang maga po sa ating lahat po, isang pribilehiyo at isang pagkakataon na muli ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pagkakataon upang maging mouthpiece na kanyang salita sa umaga pong ito. Ang bago pong lahat, meron po tayong mga announcement ngayong araw na ito. Mamaya, around 3 o'clock at meron po ditong gagawin isa po itong concert for a cost. Pinamunuan po ito ng UPM. So sa ganap na alas 3 ng hapon at dito po magsimula sa ating santuary ang pagkakaroon po ng isang konserto para sa mga kapatiran ng kapasturan na pinamunuan ng UPM. Sa ganap po na alas 3, magsisimula po ito, siguro hanggang mga pinakamatagal ito, mga 6 o'clock ng gabi. So ito po yung ating suportahan at maaari ang mga nakabili na ng ticket. At salamat sa sumuporta na maaaring mamaya magsama-sama tayo at atin pong tangkilikin po ito sa pamagitan nating pagsama-sama sa gawain po ito. Ito po yung isang ginawa nila para sa mga kapasturan ng UPM para po sila ay makapaglikom anytime na mayroon pong pangangailangan sa mga lingkod ng Panginoon sa sa samahan ng mga UPM pastors, mayroon po silang magamit. Marahil ang iba pong mga churches sa ating mga kababayan dito sa bayan ng San Mateo, hindi po lahat ang kanilang mga congregation ay ikakayanan. So kailangan po natin na suportahan at abutin sa pamagitan nito magkaroon po sila ng kaunting pundo para sa pangangailangan nila sa panahon ng mayroong mga halimbawa lamang na may mga hospital or mayroong mga pangangailangang emergency. Sa pamagitan po nito magkaroon po sila, makalikom po sila ng kaunting pundo para po doon sa ganong klaseng mga kaparaanan na mayroong nangangailangan. At mayroon pa bang ibang announcement? Ayan, sa ating pong mga first timer. Sige. Welcome po sa ating kapatid na si Christina Mandapat. Patasan lang po. Salamat kapatid at kayo po'y welcome sa gawain ng Panginoon, sa panambahan ng Panginoon. Welcome po sa lugar na ito. Pangalawa po si Charles Anthony. Salamat sa Panginoon. Kayo po'y nakasama namin sa panambahan ng gawain ng Panginoon. At meron pa tayong isa doon sa si Brother John na nasa pinakagilid ng poste. Ayan. Salamat Brother John sa pagkakataon na kayo po ay nakasama namin sa panambahan ng Panginoon. Ngayong umaga po ito, nais ko po dalhin sa ating kalagitnaan na kung saan isang kwento na patungkol sa isang haring desperado at isang propita na inaakala ng isang hari sa pamagitan ng taong ito
ang kanyang kalaban ay maaring magbago ang isip ng Diyos, siya ay magtagumpay. Bagamat itong kwentong ito ay pamilya ng bawat isa sa atin siguro dito, nais ko lamang sariwain natin ito marahil sa ating kapanahunan ngayon, alam natin sa ating mga kapaligiran at maging sa ating bansa, mayroong mga kaganapan na kung saan minsan di natin nabantayan na sa ating panalita pala, nagbitaw na tayo ng sumpa. Kaya nga napakalagang atin po itong alamin ang kwentong pong ito at ating balikan, ating aralin, marahil ang isang haring ito ay isang desperado. Ang haring ito ay nag-hired siya ng isang lingkod ng Diyos na kung saan nasa pinakamalayong dapit upang dalhin sa kanyang kaharian upang magpahayag ng sumpa laban sa bayan ng Israel. Atin pong pag-aralan ang aklat na ito ng Bilang. Meron po itong 3 chapter o kabanata, ngunit ating himay-himayin ang mga punto na kung saan ito po ating pag-aralan. Marahil sa kwento pong ito, ang 3 kabanata na ito, hindi po natin makumplito na ating makuha ang pinakabuod kung saan hindi natin ito makuha ang pinaka-3 kabanata na ito. Ang kwentong ito ay magdala sa atin. Napakahalaga po sa ating katayuan ngayon, sa ating kalagayan ngayon, sa ating bansa. Marahil minsan sa ating panalita, sa ating mga sinasabi, di natin nabantayan bilang mga Kristiyano, tayo pala'y nagbitaw na ng sumpa. Kaya napakahalaga po dito sa talata pong ito, marahil dito ipinakita na kung saan ang Diyos lamang ay may kapangyarihan magbigay ng pagpapala sa isang bayan o isang bansa at maging sa individual na katulad nating mga nilikha ng Diyos. Wala ninuman liban sa Diyos ang siyang may kapangyarihan magbigay ng pagpapala, magbigay sa atin ng kapangyarihan o karangalan liban sa Diyos. Sige po, atin pong aralin sa aklat ng Bilang, kabanata 22 hanggang 24 na kabanata. Ngunit ating himay-himayin lamang. Sa unang kabanata ng 22, dito po ini-emphasize sa kwento pong ito na kung saan si Balaam at kwento ni Haring Balak. Si Haring Balak ayon sa kabanata 22 na kung saan nakita niya na parating na at nasa tapat na ng Jericho ang isang bayang bansang Israel, nagkaroon ng mga tulda. At dahil sa desperadong kalagayan ni Haring Balak, nag-hire siya ng isang propita. Ang propitang iyon ay si Balaam. At dahil doon sa kanyang desperadong pagpapasya, handa siyang ibigay ang kanyang kayamanan o kapangyarihan o mga bagay na nais nang abutin lamang ang isang propitang ito upang magbigkas laban sa bayang o bansang Israel na sumpain. Kasi dumating sa kanyang kaisipan na kung saan ang isip ni Balak, bago ako kumilos gumawa ng anumang hakbang, maaari lamang sigurong makita niya at makuha niya ang pabor sa pamamagitan ng sumpa na nanggagaling kay propita Balaam. Kaya naman ito'y unang sugo na pinadala niya doon mismo sa kung saan, sa lugar ng malayong dapit. Ilang bukirin at ilang mga batis ang lalakbayin bago makuha at maabot niya ang mensahe upang ma-hire niya si propita Balaam. Kaya naman, ang unang sugo na kung saan nabigo at ang pangalawang sugo na kung saan nakuha ni propita Balaam ang kanyang pag-uos sa pamamagitan ng mga alok na kung saan sa palagay doon ni Balaam isang kangahanga at napaisip siya ng husto. Bagamat alam niya, dito mamaya makita natin sa mensahe na kung saan may 3 punto doon sa una na ating pag-aaralan. Na kung saan sa unang punto, dito makita natin kung paano nabigo ang pagiging tapat na Diyos sa Diyos ni Balaam doon sa bagay na yun. Ang kabanata 23 na kung saan dito po ipinahagi ang kaganapan ni propita Balaam, ang pagbigay basbas na kung saan ang iniisip ni Haring Balak na ang kanyang pag-hire niya doon kay propita Balaam na ang nais niya ay sumpain, ngunit kabaliktaran. Dito sa kabanata 23, ipinakita po dito, imbes na hangad ni King Balak o Balak na ang sumpa na mamutawi sa bibig ni Hari ni Prophet Balaam, kabaliktaran. Dahil imbis na sumpain, dito sa kabanata 23 na kung saan ating himay-may ngayon. Kasi kung atin po itong basahin, ito po ang unang kabanata, meron pong
41 na bersikulo. Ang 23 na kabanata, meron pong 29 na bersikulo. At itong huling bahagi ng 24, sa kabanata 24, meron siyang mahigit 20 na verses. Kaya aking nila pong nilaan na isa-marais kung nandyan naman yan sa book of Numbers, maaring sundan niyo po yan pag uwi niyo mamaya. Makita niyo kung gaano kahalaga na makita ang isang kwento. Marahil ito po'y napapanahon. Dahil sa ating kapanahunan ngayon, nakikita natin kung paano tayo minsan nagbigkas sa ating panalita. Dahil sa sitwasyon na ang kaganapan sa ating kapaligiran, maging sa ating bansa o bayan, taliwas sa ating iniisip na dapat ganito narapat. Kaya naman minsan sa ating panalita, hindi natin napansin na ang ating bibig ay nagbitaw ng isang sumpa laban sa ating bansa at maging sa ating next generation. Kasi minsan, may mga panlita tayo na ayon dito sa ating mapag-aralan ngayon, nasabi natin, paano na ang kinabukasan ng sunod ng mga henerasyon? Iyan ay isang sumpa. Hindi natin nakikita minsan na sa ating mga bintawang salita, naging hopeless na tayo. Kaya napakahalagang kwento po ito ating makikita na si Haring Balak, nakita niya na ang kanyang pag-asa sa pamamagitan ng isang propita at ipinahayag dito sa kwentong kong ito ni isa ni kahit sinong makapangyarihan o hari o makapangyarihang tao sa mundong ito, wala siyang kapangyarihan sumpain ng isang bayan o pagpalay ng isang bayan o isang individual na likha ng Diyos, maliban na lamang ang Diyos mismo ang magbigay. Kaya nga, dito sa ating unang punto, ating balikan, Kabanata 22, dito po ipinakita ang unang punto natin na kung saan ito ang unang mensahe ng Panginoong Diyos na ibinigay doon kay Bilam. Marahil dumating ang unang sugo na pinadala ni Balak doon sa kanyang kinaroonan ni Propeta Bilam. Ito po ang kanyang tugon. Basahin po natin sa aklat na sa Bilam, sa unang kabanata, 22 kabanata na ating ito po ang tugon ni Prophet Bilam na kung saan ibinigay ng Diyos ang 3 instruction lamang. Sa unang punto, sabi dito, ito ang unang mensahe na sinabi ng Panginoong Diyos kay Bilam. Sabi dito, huwag kang sasama sa mga taong iyon. Huwag mong sumpain ang mga taong tinutukoy nila sapagkat pinagpala ko ang mga taong iyon. At sa huling bahagi ng ating itong apat, dito sa pang-apat na punto nating points nating tinitingnan, na kung saan, sub-point nating tinitingnan, dito nagkaroon. Pabalik din doon sa verse 12. Basahin natin yung verse 12. Dito po ay ito instruction na kung saan sinabi ng ating Panginoong Diyos doon ni Prophet Bilam na dapat yun lamang, walang sobra at walang dagdag, na dapat doon lang siya, lamang siya. Hindi na dapat siya nagpag-negotiate. Ito sabi niya, sinabi ng Diyos kay Bilam, hindi ka dapat sumama sa mga taong yan. Huwag mong sumpain ang mga taong tinutukoy nila sapagkat pinagpala ko sila. 3 bagay na sinabi diyan na kung saan dapat nailagay sa puso ni Haring ni Prophet Bilam. Bakit po? Sa panahong iyon, isang famous na propeta, si Propeta Bilam. Ang kanyang mga kapanalita ay hinahangad ng mga taong makarig. Marahil ito'y nagbigkas ng mga panalita, ito'y may kapangyarihan. Nangyayari at natugunan ang mga bagay na hinihingi dahil sa panahong iyon, mga kapangyarihan at kinikilalang may malalim na ugnayan si Propeta Bilam sa makapangyarihang Diyos. Itong si Propeta Bilam ay hindi po ito Hudyo. Ito po ay sa lugar na kung saan. Itong si Haring Balak ay isang Moabita o sa bansang Moab, na kung saan hindi po sila kaugnayan, na kung saan nais nilang sumpain, nais hiningi ni Prophet ni Haring Balak na sumpain ang bayang Israel, ang piling lahi ng Diyos na kung saan nariyan na nakatambay sa lugar ng malatapat ng Jericho. Ito ang unang mensahe na kung saan humingi si Prophet Bilam ng instruction sa Diyos. Dahil dumating na ang kanyang unang sugo na nakaharap mula sa harian ni Balak. Ito ang 3 ito. Sabi niya, kay Bilam, hindi ka dapat sumama. Ang taong iyan, hindi ka dapat sumama sa mga taong iyan. Unang instruction. Pangalawa, sabi niya daw, huwag mong sumpain ang mga taong tinutukoy nila. Sapagkat, sabi dito, pinagpala ko sila.
Sunod na verse. Kinaumagahan sinabi ni Balaam sa mga panauhin niya, umuwi kayo, ayaw kong pasamahin ni Yahweh sa inyo. Dito po natin nakikita, dito sa pangyayari kong ito. Doon sa binanggit ni Prophet Balaam, naroon na ang kanyang kaisipan na kung saan meron na itong nailagay. Marahil sa unang verse, doon sa verse 9, ito po ang sinabi ni Prophet ng mga sugo. Merong mga alok na kung saan kahangangang mga alok. Ang mga alok na ito ay kapangyarihan, karangalan, itaas siya na mayroong posisyon sa kaharian ng Moab. At dito nagkaroon ng isang bagay na napaisip ang isang propita. Propitang tapat ng Diyos, kaya doon siya nagkaroon. Ang pagsibol sa kanyang puso na kung saan ang katapatan niya mayroong sumibol na hindi niya diretsahang sinabi na ayaw ng Diyos sumpain ang kanyang bayan. Dito niya sinabi sa verse 13, umagaan sinabi niya ni Balaam sa mga pangunahin niya, umuwi na kayo, ayaw kong pasamahin niya. Tandaan po natin itong verse na ito. Hindi niya sinabi, ayaw ng Panginoon na pasamahin ko sa inyo upang sumpain ang bansang pinili ng Diyos, pinagpala ng Diyos at sinamahan ng Diyos. Hindi niya binanggit. Marahil doon sa unang instruction, ang sabi doon sa verse 12, pabalik sa verse 12, ito sinabi kay Balaam, hindi ka dapat sumama sa mga taong yan. Huwag mong sumpain, malinaw po, huwag mong sumpain ang mga taong tinutukoy nila sapagkat pinagpala ko sila. Doon sa verse 13, dito po makita natin kung ano ang sinabi ng Diyos. Hindi sinabi Prophet Balaam doon sa mga taong sugo ng propeta ng King Balak. Dito po natin makikita na kung saan ang puso niya nagkaroon ng pagsibol sa pagkainganyo ng alok, ng dala. Dahil sa desperadong hari, merong dalang alok ang mga lingkod ng king ng Moab. Pabalik sa verse 9. Dito natin makikita kung ano ang alok ng mga lingkod ng Haring Balak. Taas pa. Dito naman makikita na kung saan sinabi ng mga sugo na kung saan, ito, yan. Ito ang tugon ni Balaam. Dito na po kayo, taas pa. Yung pangako ng mga sugo na kung saan dala-dala nila ayon sa utos ng hari. Nagpunta ang mga pinuno ng Moab at ng Midian kay Balaam na dala ang pangbayad para sumpain nila ang Israel. Ibig sabihin, may dala po itong kaakibat na pangpalit doon sa pagkakaroon ng mga hired nila si Prophet Balaam para sumpain. Meron po itong alok na kung saan sa paningin ni Prophet Balaam doon sa talata na kung saan sa verse 13, ang nasabi lang niya, hindi ako pinasama ni Yahweh. Hindi pumayag. Okay, ganun. Hindi niya nabanggit mismo kung saan ayaw ng Diyos sumpain ang kanyang pili na pinagpalang bayan. Dahil ito'y kanyang pinagpala. Dahil ito'y protektado niya. At dito sa verse na ito, makita natin, mayroong sumibol na pagkainganyo ang puso ni Prophet Balaam doon sa kanyang mga alok. Kaya sumibol sa puso niya. Naisip na siguro, kahangahangang maging isang dakila na may kapangyarihan, mayroong authority at kahangahangang parangalan. Kaya ganun ang kanyang pagkasabi. Doon mismo sa sugo na kung saan dala ng mga sugo galing kay King Balak. At dito sa ating pangalawang punto, dito natin makikita kung paano inihayag. Sabi nga sa dalawang punto natin, kung ilantad na ang laman ng puso ni Balaam. Dito natin makikita kung saan, paano ilantad ng Diyos ang kalagayan ng laman ng puso ni Balaam. Bagamat siya'y nakakausap ng Diyos, siya'y nakakita sa mga pangyari sa mga hinaharap, siya'y nakikita sa mga bagay na kung saan alam niya kung ano ang mangyayari, kung ito'y bibitawan ng kanyang panalita. Dito una, nabulag ang kanyang spiritual na kapahayagan. Sa verse 23, dito po natin makikita. Sa verse 23, hindi niya napansin. Marahil sa kanyang pag-excited dahil sa pangalawang sugo, napauo siya at sumama siya. At dito natin makita sa pangalawang sugo na kung saan sa bilang verse 22, palagay sa verse 23 at 30. 23, yan. Nakatayo sa daan ang anghel, hawak ang kanyang tabak. Nang makita ng asno ang anghel, lumiis ito ng daan at nagpunta sa bukirin.
Kaya pinalo ito ni Balaam at pilit niyang ibinalik sa daan. Tandaan po natin, si Prophet Balaam ay mayroong kapangyarihan makita ang lahat. Pero sa puntong ito, nilantad ng Diyos. Naging bulag siya sa kapangyarihan ng kapahayagan. Di niya nakita ang anghel na may dalang tabak doon sa daan na kung saan nakatayo. At dito makita natin kung paano ang mayroong karakter ang isang taong may sumibol at ang kasalanan iyon ay nag-udyok na kung saan mabulag ang kapangyarihan ng kapahayagan ni Balaam sa pagkakataon. Bakit? Sumibol ang kanyang puso, sa puso niya ang pagkakaroon, ang paghahangad. Kung gaano ka ang isang taong parangalan. Gaano kaya ang isang tao may diyan ng kapangyarihan? Gaano kaya ang isang taong mayroong maraming kayamanan? Kaya dito sa puntong ito, dahil may sumibol na kasalanan sa kanyang puso, nabulag siya. Di niya nakita na kung saan may nakatayong isang anghel sa daanan. Kaya ang kanyang asno, ito'y napalo niya 3 beses. Dahil sa bulag kapahayagan ng spiritual. Kaya sabi dito sa nagalit si Balaam, 3 beses niyang pinalo ang asno. Pinagsalita ng Panginoon ang asno upang ilantad ang tunay na hangarin ni Balaam sa verse 30 at 32. Basahin po natin sa verse 30 at 32. Dito po natin nakita kung paano nilantad ng Diyos, kung ano ang mayroong laman na ang puso ni Prophet Balaam. Sabi dito, sinabi ng asno kay Balaam, hindi ba't ako ay iyong asno at sa simula pa'y ako lang ang sinasakyan mo? Ginawa ko na ba ito sa iyo? Sagot ni Balaam, hindi. Sagot ni Balaam. So the verse, sandaling ito'y pinakita ni Yahweh kay Balaam ang anghel na katayo sa daan at may hawak pa ng ring tabak kaya't nagpatira pa si Balaam. Dito natin nakikita na kung saan noong nabalik ang espiritual na kapahayagan ni Prophet Balaam nung siya'y inamin na ang sabi ng asno, ginawa ko na ba ito sa iyo? Ang sabi ni Prophet Balaam, hindi po. Noong pag-amin niya, minsan hindi ginawa ng kanyang alagang asno sa buong buhay niya na sumuway. Nung inamin niya, hindi po. Ipinakita niya na siya'y nagkakamali. Ang pag-amin ng kasalanan ay isang bunga na magdala sa atin na ma-reconcile tayo sa Diyos. Dito ipinakita ng Diyos ang kanyang spiritual na kapahayagan. Dito nakita Prophet Balaam. Kaya pala ang asno niya, ayaw siyang sundin doon sa bagay niya. Dahil merong isang anghel may dalang tabak. At sabi nito sa sunod na verse, sinabi ng anghel, tinanong siya ng anghel ni Yahweh, bakit 3 beses mo pang pinalo ang iyong asno? Sadyang humarang ako sa daan sapagkat mali ang binabalak mo. Ito ang pinahayag na kung saan inilantad ng anghel ng Diyos ang balak kung saan sumibol sa puso na mali na ang hangarin ni Prophet Balaam. Kaya sa puntong kong ito, nilantad siya ng Diyos na kung saan ang kanyang pagiging tapat, nahaluan na ng ambisyon, nahaluan na ang hangarin, ang karangalan, ang kapangyarihan na kung saan dala ng mga sugo mula kay King Balak at ito'y naging nilagay sa kanyang puso. Kaya dito, sinabi ng anghel, mali ang binabalak mong gawin. Nilantad siya sa pagkakataong ito, na kung saan ang anghel mismo, inihayag ang kanyang hangarin. Hindi lamang kundi sundin niya ang Diyos, kundi meron ng maling hangarin sa kanyang puso. Kaya naman din sa sunod na verse kung saan pinakita dito, ang pagbigay ng pagpahayag ni Prophet Balaam sa kanyang pagkakamali, sa kanyang pag-amin, binigyan siya ng grasya. Marahil sa puntong ito, hinayaan siya ng Diyos na magpatuloy ang kanyang paglakbay patungo kay King Balak. Sa puntong iyon, hindi dahil masunuin si Prophet Balaam, kundi grasya na maparating at may pahayag ang nais ng Diyos na kung saan makita ni Prophet ni King Balak na kung saan kailanman ay ang pagkakaroon ng pagpapasya. Kung sino ang nais ng Diyos na pagpalain, kung sinong nais Diyos na sumpain, ay walang ibang may kapangyarihan magbigay nun, kundi ang Diyos lamang. Kaya sa punto pong ito, na kung saan nagpatuloy si Prophet Balaam sa lugar na kung saan naroon na. Dito po sa ating pangatlong punto, dito po natin makikita na kung saan ito'y hinahangad at iniasam-asam na King Balak dahil alam niya, desperado siya
na-hide niya at nadala ng kanyang mga sugo ang panauhin niyang hinahangad na kung saan ito'y magdala sa kanya, na kung saan ang iniisip niya, bago ako hakbang at gagawa ng balak sa aking kalaban, nais kong marinig muna na sumpain ng propetang ito dahil hindi nakatuon sa makapangyarihang Diyos ang kaisipan ni King Balak, kundi naroon sa kanyang hinahid na propeta na si Balaam o si Balaam. At dito natin makikita, dito sa ating pangatlong punto, ang basbas ni Prophet Balaam sa bayang Israel at ang kanyang propesya. Merong mga kung saan, dito natin makikita ang mga aral na kung saan di sinagawa. Marahil itong ginawa ni Prophet Balaam, hindi na naayon sa kalooban ng Diyos. At dahil nangyari ito, ipinakita lamang kahit anong kapangyarihan o salapi na maaaring gamitin ng kapangyarihan o sino mang mga taong nasa kapangyarihan, hindi manaig kung hindi loobin ng Diyos. Marahil alam natin sa punto pong ito, si Prophet Balaam, hindi natama ang kanyang puso. Marahil ang instruction ng Diyos sa ating unang punto, huwag sumama, huwag sumpain, dahil ang mga taong iyon, pinagpala ng Diyos. Dito sa puntong pong ito, makikita natin kung paano sinuway na ni Prophet Balaam, na kung saan ating nakikita po dito sa pagkakataon pong ito, na kung saan gumawa ng mga altar upang ipakita na mismo si Prophet Balaam gumawa ng mga gawaing hindi nakakalugod sa Panginoon. Alam niya mismo ito. Alam niya mga bagay ito na hindi sinabi ng Panginoon. Kaya gumawa siya ayon sa alituntunin ng bansang Moab, Kariang Moab, pati mismo si Prophet Balaam gumawa ayon. Ito ang unang basbas niya sa aklat ng sa lugar ng bulubundukin ng Aram. Mabasa po natin ito sa chapter 23 verse 7 hanggang 10. Ito yung ang inisip ni Prophet ni King Balak, basbasan, sumpain ang bansang Israel. Ngunit ang ginawa ni Prophet Balaam, binasbasan. Taliwas sa kalooban sa kagustuhan ng kanyang hari na kung saan nag-hire nito ng propeta. At ito ang nais ng Diyos na ipahayag. Bagamat sa puso mismo ni Prophet Balaam, meron ng puwang na mali. Pero nanaig pa rin ang kagustuhan ng Diyos. Mabasa po natin ito kung ito yung basbas sa bulubundukin na kung saan sa lugar na naroon ang pagano. Sinabi ni Balaam, mula sa Aram sa bulubundukin sa silangan, ipinatawag ako ni Balak na hari ng Moab. Ang sabi niya sa akin, halikat ang bansa ni Jacob ay iyong sumpain. Halikat itakwil mo ang bansang Israel. Through the verse. Ang pinagpala ng Diyos, paano ko sumpain? Ang bisbasan ni Yahweh, paano ko itatakwil? Mula sa tuktok ng bundok, sila'y aking natanaw. Nakikita ko silang lahat mula sa kaburulan. Sila'y isang bansang namumuhay na mag-isa. Alam nilang sila'y mapalad kaysa mga iba. Ang lahi ni Jacob ay alabok ang kagaya. Kung ang Israel ay bilangin, ito'y ba'y makakaya? Mamatay nawa akong gaya ng aking Diyos. Sa kapayapaan ng matuwid, buhay ko'y naway matapos. Ito yung namumutawing bigkas ni Prophet Balaam. At sunod na verse, dito nagkaroon ng katanungan na kung saan sabi ni Prophet King Balak, bakit yan ang ginawa mo? Di ba ang sabi ko, sumpain mo? Yan ay katotohanan. Bagamat sa tingin ni King Balak, nabili na niya sa salapi o anumang kapangyarihan, alok doon sa nanaig pa rin ang kagustuhan ng Diyos. Yan ay patunay sa buhay natin. Ano man ang mayroong naasa kalagayan natin ngayon o sa ating pagkatao ngayon o maging sa ating kalagayan ng ating bayan, tandaan po natin ang ating pag-asa ay sa Diyos. Hindi sa mga taong nandito ngayon sa ating kapaligiran at maging sa ating sitwasyon na inakala natin ang taong ito ay makapangyarihan. Wala akong magagawa. Tandaan po natin, higit na makapangyarihan ang Diyos na kung saan nakakita sa lahat ng sitwasyon. Maari may mga pangyaring minsan. Dito ipinakita na iniisip ni Balak, ang sasabihin niya ay naayon sa kanyang kagustuhan. Marahil tumugon, pumunta, dala na kung saan alam niya na ang kanyang sasabihin ay maaring pabor sa kanya. Ipinakita dito sa pagkataong ito,
hindi naganap ang nais ni Balak. Marahil ipinakita na ang Diyos mismo ay may kapangyarihan isagawa ang nais niya. Dito sa putong ito, ang unang basbas ni Prophet Balaam, doon sa bulubundukin na kung saan sa Aram, ipinakita niya kung paano ano ang nais ng Diyos ipahayag sa bansang Israel. Pangatlong kung saan, pangalawang subpoint kung saan, sabi ni King Balak, lilipat tayo sa ibang lugar. Baka doon, sabi niya, mag-iba ang iyong panalita at magbigay ang Diyos. Lumipat sila sa bukirin ng Supim, sa taluktok ng pisga. Dito, sabi dito sa sinabi ni Balaam, makinig ka Balak, dinggin mo ako, anak ni Sipor. May sasabihin ako sa iyo, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sasabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Ang utos sa akin, sila'y pagpalain. Ang pagpapala ng Diyos ay di kayang bawiin. Iyan, kailanman makita natin na ang Diyos mismo ang nagbigay ng pagpapala, wala ni naman isa sa atin may kapangyarihan na ito'y alisin sa atin. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihan. Ang siyang may kapangyarihan magbigay at siyang may kapangyarihan na magkuha. Maging sa ating buhay. At dito ipinakita na kung saan sa pamumutawi sa bibig ni Balaam, dito natin makikita kahit anong gawing pamaraan ni King Balak, bagamat ito'y pangalawang dako na dinala niya si Prophet Balaam, ganun pa rin ang nais ng Diyos na magbitawan sa kanyang bibig. Ang pagbigkas ng panalita at kataga ay hindi nagbabago. Hindi dahil alam ni Balak na sa pagkakataong iyon, si Balaam, na alam niya, iniisip niya, makuha niyang pabor. Ngunit hindi niya nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Bagamat sa iniisip niya, narito ka sa aking karian. Maaring ganun ang nasa isip ni King Balak, pero nanatili at nanaig ang kapangyarihan ng Diyos. Sa pangatlong basbas na kung saan, dito natin makikita, lumipat ng ibang dapit si King Balak kasama si Prophet Balaam. Sa pangatlo na kung saan, sabi niya, lilipat tayo sa ibang lugar, sa taluktok ng Pure, o kung saan naroon, maaring mag-iba at di mo makita at magbigkas ka ng paano. Ito sinabi niya sa Sa sunod sa na kung saan, sabi niya. Sa verse 17, 24:17. 24 verse 1 to 9. Sige, yan. Sabi ko, nang matiyak ni Balaam na talagang gusto ni Yahweh na basbasan niya ang Israel, hindi na siya humanap ng partandaan. Tulad ng dati, tumanaw siya sa ilang. Sabi ko sa verse, at nakita niya ang kampo ng Israel. Sama-samang bawat lipi, nilikuban siya ng Espiritu ng Diyos. At siya ay nagsalita. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor. Ito yung pangatlong basbas niya. Ang pahayag ni Balaam, ang pahayag ng taong may malinaw na paningin. Noong na verse. Ang pahayag na nakikinig sa mga salita ng Diyos. At nakakita ng pangitain buhat sa mga kapangyarihan. Kahit nabulagta sa lupa, ngunit nanatiling malinaw ang paningin. Anong ganda o Jacob ng iyong mga tulda? Kay inam o Israel ang iyong mga tirahan. Warit napakalawak na libis, parang hardin sa tabi ng batis. Warit punong kahoy sa mabango, itinanim ni Yahweh, matataas na punong sidar sa tabi ng mga bukal. Ang tubig ay aapaw sa lahat niyang sisidlan. Kapangyarihan niya'y madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya'y magiging mas malakas kaysa kay Agan at ang kanyang karian ay magiging napakalawak. Inilabas siya ng Diyos sa bansang Egypto. Ang lakas na ginamit niya ay waring lakas ng turo. Kaaway niya hulupigin, pati butoy dulugin. Sa tulis ng kanyang pana, lahat sila'y tutuhugin. Siya ay parang leon sa kanyang higaan. Walang mga has gumambala sa kanyang pagkahimlay. Pagpalain nawa sa iyo ay magpapala. Sumpain ang lahat ng sa iyo ay sumumpa. Galit na galit si Balak kay Balaam. Nanggigil siya sa kagalit ng kanyang sinabi.
Ipinatawag kita upang sumpain ang aking mga kaaway. Ngunit, anong ginawa mo? 3 beses mo silang binasbasan. Ito yung resulta na kung saan ang akala ng hari ng Moab, kaya niyang bilhin, kaya niyang alukin ng kapangyarihan itong propetang ito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang puso ni Prophet Balaam, meron ng naghahalo. Pero nanaig pa rin na ang anuman ang sinabi binikas ng Diyos doon mismo sa propetang Balaam nito, ganun pa rin ang siyang nabinitawan. Hindi kailanman nangyari ang kalooban ng isang hari na ang inaakala niya, kaya niya bilhin kahit sinumang tao sa magitan ng kanyang kapangyarihan at sa kanyang salapi. Dito natin makikita na kung saan ipinahayag ng Diyos, walang kahit sinumang susumpa sa kanyang bayan at maging sa taong kanyang pinagpala. Ito'y isang pinapakita ng Diyos. Ang bawat sa atin, maging ang kanyang bayan at maging ang mga taong niyang nais pagpalain, iisa lamang ang may kapangyarihan magbigay ng pagpapala. At iisa lamang ang magbigay ng anumang kapangyarihan o anumang mga bagay na maaring maabot natin at maaring ang ating mga buhay ay mayroong kasawian, ay ang Diyos lamang. Dito sa punto pong ito, malinaw. Sa kabila ng nais ng isang hari, bago siya humakbang upang gumawa para lipulin ang kanyang kalaban, ito isang mensahe na ang hari naghahangad para sa paglibol ng kanyang kalaban. Ngunit hindi niya naisip na may higit na makapangyarihan ang Diyos mismo ang siyang pinakamainam na takbuhan. Marahil dito sa puntong ito, ang pag-asa ni King Balak na ang hari maging matagumpay sa pamamagitan ng propeta na kanyang hinayar. Ngunit dito, ang sabi niya, galit na galit si Balak kay Balaam. Nanggigil siya sa galit. Kanyang sinabi, ipinatawag kita upang sumpain ang aking mga kaaway. Ngunit anong ginawa mo? 3 beses mo pa silang binasbasan. Kaya nga napakalinaw po sa ating kapanahonan ngayon. Kung ito pong pangyayari po ito, ating i-apply sa ating kapanahonan. Minsan, at maging ako sa sarili ko, may mga pangyayari at kaganapan na hindi ko nabantayan ng aking sarili. Bilang isang lingkod ng Panginoon, bilang tayo ng mga anak ng Diyos, alam natin kung anong narapat at ano ang tama. Alam natin na ang Diyos mismo ang siyang ating sandigan. May mga pagkataon, lalo na sa kalagayan ng ating bansa ngayon. Di natin nakikita, daig pa natin si Balak. Nag-hire ng isang ano. Tayo na mismo ang nagsumpa. Di na tayo nag-hire, tayo na mismo. Lagi natin sinasabi, at dito hindi po ito minsan. Madalas ito nangyari sa ating buhay. Lalo sa kapangyarihan, alam mo po yung ginawa ko itong minsan ito. Matatapos na ako. Pero dahil doon sa, para bagang nagkakaroon ako ng anong nga naman, bakit ganun? Kasi paggawa ko ng outline nito sa cellphone lang, nairis ko bigla. Dahil doon siguro sa pagkakataon na mismo ako, ipinakita talaga ng Diyos. Inaamin ko minsan sa ating sarili, sa pangyari sa ating kaganapan sa ating bansa ngayon, may mga pagkakataon na mismong bibig ko, di ko nabantayan. Ang pagsalita, paano na mga anak ko? Paano na yung mga subhenerasyon? Ganon ang kaisipan marahil sa punto na desperado din tayo sa kaganapan sa ating bansa, sa pangyayari sa ating bansa. Kaya minsan sa ating pagbitaw ng ating panalita, hindi natin nakikita tayo anak ng Diyos. Minsan nakikita natin ang kapangyarihan sa ating kapaligiran, sila na ang naging Diyos. Nakalimutan natin na ang Diyos mismo ang siyang nagbigay ng authority nila na mailagay sila dyan. Anytime pwede sila alisin sa mga bagay na yan. At yan, ako rin mismo sa sarili ko, hindi ko nakita yan. At ito sa kwentong po ito, pinalalanan po ako. Nakita ko, oo nga, minsan sa kwentong ito, ang isang hari na nag-iisip siya, paano niya lupigin ang kaaway, nag-hire. Pero tayo minsan bilang Kristiyano, hindi na kailangan mag-hire. Bakit? Sa bibig natin mismo, naglabas na tayo ng curse, ng sumpa, hindi lamang sa ating mga henerasyon, kundi mismo sa ating bansa. Sinasabi natin, paano na ang pag-asa sa ating bayan? Wala na. Doon pa lang, tapos na. At ito'y ika nga, alam natin, bakit ito naitala? Naitala ito marahil mayroon itong aral na ating makita. Ito'y pinakita ng isang hari na desperado. Ang palagay niya, itong propetang ito ang pag-asa ko. Ngunit nabigo. At tayo rin minsan sa ating pagkatao,
Ang ating iniisip, yung mga namumuno sa ating bansa. Yung mga taong namumuno sa ating lalawigan, sa ating probinsya at maging sa ating bayan. Pero noong nakita natin, katulad ni King Balak, taliwas ang nangyari, bigo, galit. Minsan ganun din po tayo. Ito isang aral na ating makikita ng pagkakaroon ng pagbitaw ng mga sumpa, cursing sa ating mga namumuno, cursing sa ating bayan, cursing sa ating generation na sabing wala nang pag-asa ang ating bansa. Hindi nalalayo sa kwento po ito. Marahil ang ating pag-asa, hindi ang tao. Hindi mismo ang mga taong namumuno sa ating bayan, kundi ang Diyos mismo. Dito sa kwento pong ito, isang malinaw na iniisip ni King Balak, kapag nakuha ko ang pabor ng propetang ito, bago ako hakbang, lilipulin ko ang bansang Israel na nasa tapat ng aking bayan, ng aking bansa. Dito ipinakita po dito. Sa kanyang ganung klaseng kaisipan, siya'y nabigo. At minsan sa ating umuhay bilang tayo mga Kristiyano, alam natin kung paano tayo lumaban, paano tayo tumayo. Dahil tinuruan na tayo ng ating mga magulang, nangangalaga sa ating spiritual, nangangalaga sa ating paglakbay bilang isang Kristiyano, naroon ang katotohanan. At ito po yung katotohanan na nakakalungkot, maging sa lugar na kung saan sa ating ginagalawang bansa ngayon. Even ang Christian community, hati. Yan ang realidad. Dahil sa kaganapan ng ating bansa. Ito ay isang paalala, ito isang salamin na ang bansa natin sa ating ginagalawan ngayon, mayroong malinaw na mensahe. Kung sa tao tayo masa, tumingin, wala talagang pag-asa ang ating bansa. Pero kung ang Diyos ang ating sandigan, sa mga kaganapang ito, mayroong malalim na kapahayagan na kung saan siya lang nakakaalam. Dito sa kwento po ito na kung saan ating tiningnan, ating inaral, ating binagbulay-bulayan ngayon. Sa kaganapan na kung saan si Haring Balak nabigo. Si Haring Balak mayroong kaganapan na hindi talaga natupad ang kanyang salubin. Di siya nagalit. At dito sa ating huling punto na kung saan huling basbas ni Prophet Balaam. Ito'y kanyang propesya at ito'y nagaganap sa bayang Israel. Na kung saan ang propesya na nakatuon sa hinaharap, nakatuon sa kaganapan ng hinaharap, at ito'y nangyari. At alam naman natin, itong propesya ni Prophet Balaam, maging sa ibang book ng Old Testament, nakatuon ang mga iyon sa hinaharap, tinuturo ang hinaharap, at sa ating kasalukuyan ito, nagaganap na ito. Yan ay patunay na kung saan ang ating buhay sa ating kapanahunan ngayon, walang ibang nakakaalam, kundi ang Diyos lamang. Ang ating kasalukuyan na kaganapan sa ating bansa ngayon, malinaw, na dapat nating ilagay sa ating isipan. Ako bilang isang follower ng ating Panginoong Sus, bilang tagasunod ng ating Panginoong Sus, ako inaamin ko mismo sa aking sarili. May mga pagkakataon, ulitin ko po, na hindi ko talaga nabantayan. Noong inaral ko pong ito, natauhan po ako. Ang pagbibigay ng isang panalita na hindi naayon sa kalooban ng Diyos, isang sumpa. Kaya nawalubin ng Panginoon sa punto pong ito na ating pinag-aralan ngayon. Mahalaga po na maingatan natin ang ating panalita at isandig natin sa Diyos na kung saan siya lamang ang may alam. Siya lamang nakakita sa mangyari bukas o sunod makalawa o sunod mga buwan o taon. Dahil alam niya ang ating kaganapan maging sa ating personal na buhay. Kasunod na ito na makikita kung ano mayroong ipinahayag sa bagong tipan ang katangian na mayroong si Balaam. Ito'y nabanggit sa aklat ng aklat na 2 Peter 5 chapter 2 verse 15 na kung saan binanggit dito. Ito ang kaganapan na ipinahayag sa bagong tipan kung ano mayroong ang pagkatao ni Prophet Balaam. Sabi ito sa 2 Pedro, kabanata 2, talata 15, lumihis sila sa matuwid na landas at naligaw. Tinularan nila si Balaam na anak ni Beor na nagpahalaga sa bayan sa paggawa ng masama. Ito po ang nangyari kay Balaam. Nasilaw siya sa kung saan na mayroong Kaya ang pagsibol sa kanyang puso, doon naging hindi siya nabigo siya sa isang Sunod sa pangalawang sa Jude chapter 1 verse 11, sabi dito,
Kaawa-awa sila, kakilakilabot ang sasapitin nila, sapagkat sumunod sila sa halimbawa ni Cain. Tulad ni Balaam, hindi sila nag-atubiling gumawa ng kamalian dahil lamang sa salapi. Naghimaksik silang tulad ni Korah, kaya't sila ay namatay. Ding katulad nila. Dito sa verse, sa Revelation, mismo na si Christ na nagpahayag nito. Sabi dito, subalit, may hinanakit ako sa iyo. Ito yung mensahe ng Diyos kung saan sa isang church sa pinahayag ng Revelation. Subalit may hinakit ako sa iyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam na nagturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala. Kaya't kumain sila ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan na nakiapit. Ito yung naging nabanggit sa Bagong Tipan na kung saan naging kamalian na ang pamumuhay ni Prophet Balaam ay mayroon siyang pagkakamali. Dahil doon sa pagsibol ng hangarin, yung pagsibol na hangad niya, makita, sa ilustrasyon niya na makita, anong kay kaganda ng mga mangha na magkaroon ako ng kapangyarihan, magkaroon ako ng karangalan, at magkaroon ako ng otoridad sa aking kapananan. Dito pinahayag mismo ng Panginoon, subalit may hinakit ako sa iyo, may ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam na nagturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala, kaya't kumain sila ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan na makiapit. Ito yung inaral natin kanina tungkol doon sa mga paghahandog. Kaya ito po yung isang halimbawa na makita natin dahil sa isang paghahangad, ambisyong makita ang sarili na may kapangyarihan at katayuan na mayroong masabi natin na naiba. Kaya nga, dito siya nabigo. Sa ating pong pagkatapos, nais ko po, sa ating conclusion, dito po rin makikita. Hindi nagbabago ang plano ng Diyos para sa kanyang bayan. At sa mga taong nais niyang pagpalain, hindi ito mahadlangan ng sinumang hari, makapangyarihang tao maging ng mga gawa ng reliyosong tao. Sa katauhan ni Haring Balak, ipinakita ang despiradong pagpapasya ng isang taong nag-aakalang kaya niyang bilhin sa pamagitan ng kanyang kayamanan ang pabor upang maisumpa ang bayang Israel. Ngunit siya'y nabigo. Sa katauhan naman ni Balaam, bilang isang propita, ipinahayag ang katotohanan na ang paglilingkod na may halong ambisyon para sa kapangyarihan, karangalan at kayamanan na hindi naayon sa kalooban ng Diyos ay hindi magtatagumpay. Nawa po sa maikling mensahe ngayong umaga po ito, magdala po sa atin ng pagpukaw na ang ating buhay sa mundong ito, walang ibang nais nating isentro ng ating pag-asa ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nawa sa maikling kwento po ito, sa Aklat ng Bilang, Kabanata 22, Kabanata 23, Kabanata 24, pag-uwi natin sa ating bahay, marahil ito'y sinamarize ko lang kanina, atin pong muling aralin at atin pong pagdinilayan patungkol sa ating kaganapan sa ating kapanahunan ngayon. Sige po, tayo po'y lahat at tumayo at tayo po'y muna yung worship.
Jesus, aking kaagapan, sa ngalan mo'y may kagalingan. O Diyos, pag-ibig mo'y umaapaw, di nagkukulang, higit pa sa lahat. Sa piling mo'y may kapayapaan, pagkat handog mo ay kaligtasan. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad, ika'y parang alam. Jesus, aking kaagapay, sa ngalan mo'y may kagalingan. O Diyos, pag-ibig mo'y umaapaw, di nagkukulang, higit pa sa lahat. Sa piling mo'y may kapayapaan, pagkananong mo ay kaligtasan. Sa piling mo'y may kapayapaan, pagkananong mo ay kaligtasan. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus,
amin, Panginoon, ay wagas at walang katulad, Panginoon. Lord God, sa umaga pong ito, amin pong nag-aralan ng iyong salita sa pamagitan ng kwento ng isang hari at isang propeta, Panginoon. Lord God, hayaan niyo po ng mga aral nito, Panginoon, ay aming maitanim sa aming puso, na kung saan, Panginoon, sa aming mga panalita, sa aming kapanahunan, tunay nga, O Diyos, ito'y aming makikita na pagbibigay at pagbibigkas na aming panalita, Panginoon. Tunay nga na ito'y nanggagaling sa iyo. Tulungan mo kami, biyaan mo kami, Panginoon, ng karunungan, na kung saan sa aming mga pagbibigkas na aming mga panalita, O God, tunay nga na ito'y magbigay ng pagpapala, hindi lamang sa aming sarili, bagkus, Lord, sa aming bayan, aming bansang ginagalawan, Panginoon, at maging sa sunod mga henerasyon na kung saan sila, Panginoon, ang ahalili sa aming mga buhay. Panginoon, salamat sa prinsipyo at katotohanan na at aming napag-aralan ngayon. Hayaan niyo po, Diyos, sa aming paghiwalay ngayong umaga po ito, baunin namin, Panginoon, ang mga aral nito, Panginoon, na kung saan ipinahayag mo, O Diyos, wala sinuman sa amin sa mundong ibabaw po ito, liban sa iyo, ang siyang may kapangyarihan magpaspas, magbigay ng pagpapala at maging ang sumpa, Panginoon. Lord God, salamat na ang mga prinsipyong ito, Panginoon, ay aming dalhin sa aming buhay, Panginoon. Aming itong lakaran, aming itong ipamuhay, Panginoon, na kung saan sa aming mga pagpahayag, magbigkas na aming mga bibig, magdala ito, Panginoon, ng katatagan, magdala ito, Panginoon, na maging malinaw sa aming mga buhay, na magdala ng magandang halimbawa, O Diyos. Lord, hayaan niyo po, O Diyos, sa aming kalagitnaan na patuloy po kayong mangusap, patuloy po kayong magbigay ng kapahayagan, di lamang, Panginoon, sa aming natutunan ngayong umaga, kundi sa loob ng aming buong buhay, Panginoon, aming po itong madala, Panginoon. Lord God, pinapasalamatan ka namin sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan, marahil tunay nga kayo ang Diyos na hindi nagbabago sa aming mga buhay. Kaya Lord, sa mga po ito, aming pong pinabalik sa iyo. Lahat ng papuri, dakila at pagluwalhati ng iyong pangalan, sa iyo lamang, Panginoon Jesus. Sa iyo lamang lahat ng ito. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.